Ang bawat pag-ibig ay may kasaysayan. May ilang nagtatapos sa kasal, may ilang nagwawakas sa luha. Pero paano kung ang pagmamahal mo ay hindi lang pinagbabawal, kundi literal na delikado sa buhay mo? Paano kung ang taong minahal mo ng buo mong puso ay hindi pala tao sa totoong kahulugan? Ako si Alma, at ang kwento ko ay hindi tungkol sa isang simpleng pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang lalaking minahal ko kahit ang katauhan niya ay isang nilalang na kinatatakutan sa ating mga alamat. Isang aswang. Hindi ko intensyong magmahal ng halimaw, pero ang puso, kahit gaano mo pilitin, minsan hindi pumipili ng tama. At ang kwento naming dalawa ay nag-ugat sa pagmamahal pero nauwi sa bangungot. Kung minsay tinatanong ko pa rin ang sarili ko, kung ikaw ay nasa katulad kong sitwasyon, mamahalin mo pa rin ba siya kahit alam mong hindi na kayo dapat magkasama? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito, pero isa lang ang sigurado ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nangyari. Kung hindi ko ito mismo naranasan, baka isipin kong isa lang itong gawa-gawa. Lumaki ako sa isang baryo sa Iloilo, kung saan simple lang ang buhay. Magsasaka ang tatay ko, habang ang nanay ko'y nag-aalaga ng baboy at nagtitinda sa palengke. Wala kaming masyadong kapitbahay dahil nasa dulo kami ng baryo, malapit sa gubat na pinaniniwalaang bawal pasukin kapag gabi. May mga sabi-sabi, pero sanay na kami sa mga kwento ng matatanda. Hanggang sa may dumating sa buhay ko na hindi ko kailanman inaasahan. Si Elias. Taong 2013, nang dumating si Elias sa aming baryo. Matangkad siya, moreno, may malalim na mga mata na parang laging may iniisip. Sabi ng mga chismosa, taga Negros daw siya. Pero hindi raw malinaw kung bakit lumipat siya sa amin. Tahimik lang siya at tila iniiwasang mapag-usapan ang kanyang nakaraan. Nakilala ko siya nang minsang bumili siya ng gulay sa amin. Nag-abot lang kami ng tingin, pero may kakaiba akong naramdaman. Hindi kilig, kundi parang matinding kaba. Para bang may biglang lumamig sa paligid, pero mabait siya, magalang at laging may ngiti. Lumipas ng ilang linggo, naging madalas ang pagkikita namin. Minsan, dumadalaw siya sa bahay para bumili ng tanim ni tatay. Minsan, dinadalhan niya ako ng prutas. Naging maganang loob ko sa kanya, hanggang sa naging kami. Sa una, masaya. Tahimik lang ang relasyon namin, palaging lihim. Kasi ayaw ko pang malaman ng mga magulang ko. Pero habang tumatagal, napapansin ko ang ilang bagay na hindi ko maintindihan. Una kong napansin, hindi siya lumalabas kapag kabilugan ng buwan. Sa tuwing sasapit ang gabi ng full moon, parang nawawala siya. Minsan, tinatanong ko siya, pero palagi niyang sinasabi, "May inaasikaso lang ako sa kabilang baryo." walang signal doon, kaya hindi kami nagkakausap. Ikalawa, may kakaibang amoy siya kapag gabi. Hindi mabaho, pero parang malansa, tulad ng dugo na hinaluan ng dahon. Minsan, akala ko'y guni-guni lang, pero naging madalas ito. Pangatlo, minsang inaya niya akong sumama sa kubo niya sa may gubat. Doon ko talaga unang naramdaman ng takot. May mga bote ng langis, mga dahon na pinatuyo at isang mahabang itim na panyo na nakasabit sa kesame. Sabi niya, ito raw ay pananggalang. Hindi ko agad pinansin. Iniisip ko, baka paniniwala lang nila sa lugar nila. Pero isang gabi, may narinig ako mula sa likod ng bahay namin. Isang malalim na ungol. Parang hayop, pero may halong tinig ng tao. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang anino ng isang nilalang na mahaba ang katawan. Payat na parang gutom na gutom. At may tila mahahabang kuko. Naglaho ito ng mabilis. Kinabukasan, nalaman naming may nawawalang batang kapitbahay. Lahat ay naghanap, pero walang natagpuan. Isa lang naiwan, mga bakas ng paa sa putikan, papasok sa gubat.
Doon na nagsimulang magduda si tatay. Pinagbawalan niya akong lumapit kay Elias. Pero syempre, nagmatigas ako. Mahal ko siya. Hindi ko kayang paniwalaan ang mga bintang. Isang gabi, nagpa siya akong sundan si Elias. Full moon noon. Dahan-dahan akong sumunod sa kanya hanggang sa umabot siya sa gitna ng gubat. Doon nakita ko ang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi siya tao. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang nakita ko. Ang kanyang balat ay tila kumikintab sa liwanag ng buwan. Parang ahas. Ang kanyang mga mata, pula. Habang hawak niya ang isang hayop, isang baboy na tila inalay niya, pinunit niya ito gamit ang mga kuko niyang mahaba. Nilaslas niya ang liig gamit ang sarili niyang ngipin at uminom sa dugo nito na parang hayok na hayok. Napasigaw ako. Lumingon siya. Tiningnan niya ako ng diretso. Hindi bilang kasintahan, kundi bilang isang banta. Alma, Sabi niya, nanginginig ang boses. hindi mo dapat ito nakita. Tumakbo ako, umiiyak, nanginginig. Hindi ko na alam kung paano ako nakarating sa bahay. Kinaumagahan, wala na si Elias na walang parang bula. Akala ko tapos na. Lumipas ang 3 buwan, bumalik ako sa normal. Hanggang isang gabi, bumalik siya. Basang-basa, tila sugatan, humihingi ng tulong. Alma, tulungan mo ako. Minikosan ako ng sarili kong lahi. Gusto ko nang tumigil. Gusto ko nang maging tao. Hindi ko alam kung awa ba o pagmamahal pa rin ang naramdaman ko. Pinatuloy ko siya, inalagaan. Tinago ko siya sa kubo sa bukid. Araw-araw, pinapakain ko siya ng dahon ng banaba. Itinuro ng isang albularyo sa amin na ito raw ay nakakatulong sa pagbabawas ng lakas ng aswang. Pero isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa sigaw ni nanay. Tumakbo ako palabas at nakita ko siyang patay. Walang bituka, nakabulagta sa sala. At sa likod ng bahay, si Elias. May dugo ang bibig niya. Hindi ko na kaya. Pasensya ka na. Hindi ako nakagalaw. Para akong estatwa. Tumingin lang siya sa akin ng matagal. Tila nagsusumamo. Ako nang natapos sa sumpang ito. At lumakad siya papasok sa gubat. Hindi na muling lumingon. Ilang taon nang lumipas. Bumalik ako sa lungsod. Hindi ko na muling binuksan ang mga alaala sa baryo. Pero gabi-gabi, sa bawat pag-idlip ko, bumabalik ang mukha niya. Si Elias, ang lalaking minahal ko at nilamon ng sumpa. Minsan iniisip ko, paano kung tinanggap ko ang pagkatao niya? Paano kung nilabanan namin ito ng magkasama? Pero huli na ang lahat. At minsan, kapag kabilugan ng buwan, naririnig ko pa rin ang mababang ungol mula sa may bintana ng inuupahan kong kwarto dito sa Iloilo. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o kung bumalik siya. Minsan, iniisip ko, paano kung hindi ko siya minahal? Paano kung hindi ko siya pinatuloy sa puso ko? Baka buhay pa si nanay. Baka hindi ako nabuhay sa takot at pangungulila. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, ng luha, ng kabaliwan sa tuwing naaalala ko ang gabi ng kabilugan ng buwan, hindi ko maitatanggi. Minahal ko siya, buo, wagas, walang kondisyon. Hindi ko na alam kung siya ba ay buhay pa o kung nilamon na siya ng kadiliman na pilit niyang nilabanan. Pero kung may kaluluwa pa siyang naglalakad sa dilim, sana maramdaman niya ito. Elias, mahal pa rin kita. At kung may pagkakataon man sa kabilang buhay, sana doon wala nang sumpa. Sana doon maging tao ka na. At ako, muling mamahalin ka ng buo at wala nang takot. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at manalangin bago matulog. Salamat sa pakikinig at sana'y hindi ka magising
sa ingay sa dilim.